Binabantayang super typhoon na si Francisco nasa halos baybayin na ito ng Batanes Group of Island. Ilang bahagi sa Batanes Group of Island nakataas kay pag-asa as tropical cyclone wind signal number 1 na. At ay inaasahang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na madadala o mahahatak ng bagyo, hindi pa rin ganoon katindi ang inaasahan natin dahil pa rin sa umiiral na hot dry na humahalo kay Bagyong Francisco. At binabantayang na si 94W ay isa na ring ganap na tropical storm. Tatama din ba ito sa bansa at may pagkakataon din ba napapasok ito pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility? Alamin. Ilang bahagi pa rin ng timog kanluran ng bansa makakaranas pa rin ng ulan dala ng hatak sa habagat o monsoon trough mula kay Super Typhoon Francisco. Ilang bahagi pa rin sa bahagi ng Calabarzon o Metro Manila hanggang Central Luzon, mananatiling dry ang paligid kaya medyo tipid ang magiging pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 23, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:58 na ng umaga. Despite na nakakaranas tayo ng bugso ng hangin sa Metro Manila, mga nakanakaang hangin, pero mapapansin natin na medyo gloomy lang tayo at overcast. At bakit hindi masyado tayo nakakaramdam pa ng malawakang ulan dito sa Metro Manila ng karatig ng Nodo Luzon? Natataon kasi yung inflow packets ng bagyong si Francisco ay dito dumadaloy yung dry air na nahihigop patungo dito sa sirkulasyon nga po ni Francisco. So kung titingnan natin ang pinaka-Doppler radar imagery, medyo hindi masyado naglulod ng maayos. Mapapansin ninyo ang pinaka-outer center ng bagyo. Yan, pinaka-outer center ng bagyo, mapapansin nyo po ay nandito yung pinaka-concentration sa bahagi na ito ng silangan ng Nodo Luzon. At mapapansin dito sa bandang Timog Kanluran, may mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan ang umiiral sa ilang bahagi po ng Negros Region at Panay Island, pero mapapansin natin sa most of Southern Luzon, kabilang ng Metro Manila at Nodo Luzon, hindi tayo masyado naapektuhan dahil yung hangin o yung dry air nga po na binanggit natin kahapon, natataon po dito yung inflow niyan, pag ganyan. Ay hindi, mali. Yung inflow ay pag ganito, pag ganyan. And then ito yung isang portion ng inflow, pag ganyan. So yung dry air, yan, dumadaan yan dito sa portion na yan. So damay ang Metro Manila, kaya mapapansin natin hindi masyado mataas ang water vapor dito sa area natin. Halos gloomy lamang at umaaraw-araw pa paminsan-minsan, pero may kasama tayong mahangin na paligid. Dito medyo sa may bandang southwestern part ng Luzon, dito medyo wet siya, mataas ang water vapor sa area na yan. Kaya nakakaranas sila ng medyo mas maulan na panahon po dyan sa paligid na yan. Kaya mapapansin nyo sa mga taga Palawan, western portions ng Visayas, ilang parte pa rin ng Zamboanga Peninsula, medyo nakakaramdam sila ng mga ilang bugsuan pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan, mga mostly light to moderate shower. So ganun po ang nangyayari. Kaya kung mapapansin niyo sa bandang Southern Luzon, hindi gaano concentrated ang water vapor sa atin. So hindi umaabot sa Metro Manila tuloy yung mga pag-uulan. Pero patuloy pa rin ang mataas natin na pagkulog at pagkilat ang inaasahan na, lalo na sa malapit na sentro ng bagyong si Super Typhoon Francisco pa rin na nanatiling na sa Super Typhoon. Pinakamalapit sa amin sa Caloocan, at least mga 50 km ang lapit nito mula sa amin, at makikita niyo po yung tuloy-tuloy na pulse. Nasa total tayo na 183 inner strokes at 186 naman yung outer strokes natin. Mapapansin niyo po, i-activate natin NOAA satellite, makikita niyo bandang southwest sections ang medyo mas maulan,
hindi gaano sa may bandang Metro Manila kasi yung inflow pockets dito medyo dry po yung hangin dito. Yan, makapapansin niyo po yung inflow, ito po yung inflow pockets ng ilang habagat, mas tuyo. Pero dito mula sa Timog Kanluran, mapapansin niyo mas wet dito, mas basa, mas may maraming dalang water vapor dito. Kaya mapapansin niyo sa may bandang southwestern part ng Visayas hanggang bandang Mindanao, medyo mas inuulan po sila. Yan, medyo mas wet dyan, mataas yung water vapor. Kaya mapapansin nyo ang bandang Palawan at western portions, mas makapal ang kaulapan na may dalang mga pag-uulan. Yan po yung pinaka-satellite imagery. Activate natin yung satellite mode para mas kita nyo po yung detalye. Ayan, kitang-kita nyo po yung pinaka-detalye na mapapansin nyo yung pattern ng localized thunderstorms nandito sa may bandang southern quadrant. Then, southwest quadrant naman ang medyo maulan ang paligid. Yan, nakakaranas po tayo dyan mga folks. Kaya expected po ang mga pagkulog at pagkidlat pa rin, lalo na sa silangang baybay na kung saan nandyan yung sentro ngayon ng bagyong si Francisco, dyan sa may bandang malapit sa Batanes, Cupop Island. Pero syempre yung enhanced habagat na nahatak sa Timog Kanluran ng Luzon ay asahan din na magkakaroon ng mga localized thunderstorms dyan. Pero expected, hindi ganun ka-violent ang magiging dalang ulan nito na medyo tipid dahil naghahalo nga po yung dry air. So yun ang medyo naging tsamba na hindi nagdulot ng malawakang pag-ulan dito sa bahagi ng Katimugan at kanlurang bahagi ng bansa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po tayo. So despite na overcast, gloomy, pero makikita nyo medyo may pag-hot humid kami at 33 degrees Celsius ang aming temperatura. Yan. At medyo mahangin kami ha. Medyo may bugso kami ng hangin. So, despite na mostly cloudy, ay medyo mahangin pa rin kami dito sa Caloocan. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 5:41 AM, pinakamababa na ang 27.3 degrees Celsius. Kahapon ay medyo maalinsangan pa rin kami na pumalo ng 33.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:42 PM. Ibig sabihin, mataas pa rin ang naging heat index namin kahapon. Pumalo ito sa 51.2 degrees Celsius kahapon. Yan, mataas pa rin ang aming naging heat index. Kung titingnan naman natin sa ating almanac para sa heat index sa station natin sa Caloocan, ay nasa 45.4 degrees Celsius ngayon ang kasalukuyan namin as of 10:53 AM recorded danger heat index. Bagamat 42 degrees lang daw ang inasang forecast ngayong 11 o'clock, sa maghapon ay hanggang 42 degrees Celsius daw ang pinakamataas. Pero nahigitan niya ng aming instrument ng hydro sensor, pumalo pa rin ito ng 45 degrees Celsius ang pinaka heat index namin sa Caloocan. So nakataas ang thunderstorm sa ilang bahagi pa rin dito sa Romblon, Oriental Mindoro, so most of southwestern Luzon po kabilang na rin ang bandang Western Visayas at bandang Zamboanga Peninsula pa rin. Kagaya kahapon, halos mararamdaman nyo pa rin. Pero sa nalalabi sa silangan, halos hindi na lang masyado nararamdaman yan. Pero kung titingnan naman natin sa instrumentation mula sa automatic weather station si Pag-asa, double check natin. Walang data. Mukhang walang data si Pag-asa, mukhang nagkakaroon ng problema doon sa kanilang nagkakaroon ng problema yung server mismo ni Pag-asa. Yan ang problema sa pinaka mainframe nila kapag lahat ng ahensya ay gumagamit ngayon ng kanilang web server. So sana yung pinaka data center nila palakasin pa nila. Yun ang problema, bumabagal yung station. So wala tayong magagawa. Minsan pag nag-overload yung server ni Pag-asa, minsan hindi tuloy naglo-load ng matino yung mga data. Nagkakaroon tuloy ng unsecured detection sa pinaka-center ni Pag-asa. So medyo pahirapan mag-load ng mga website at yung mga data nila. Yan. So nakataas naman ang announcement ng tropical cyclones mula kay Pag-asa. Ayan na po, pwede niyo pong mabasa yan. Masyadong mahaba. Well, i-discuss naman natin isa-isa yan. Ito po yung 24-hour conditions ng report nila. Yan. Hanggang mamayang gabi na raw ang forecast nito. Yan, valid nila hanggang 10:51 pa ng gabi. Grabe, no? Ang haba. Ang haba ng validity. Dapat every 6 hours ito kasi nagbabago-bago agad yung pattern ng tropical cyclone tsaka yung outlook. Anyways, ganyan po yung sistema ni Pag-asa, so wala po tayong magagawa. At sa ating PH extremes in past 24 hours, nangungunang hinatuan sa may pinakamainit na temperatura this time
at 36.2 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay nasa lowest of 17.4 degrees Celsius, balik ulit sa stationary nito. At sa Malaybalay Bukidnon, nakatotal sila ng 56 millimeters na total rainfall. Kami sa Caloocan kahapon, nakatotal lamang kami ng 5.1 millimeters total rainfall. So in 7 days, nasa 67.2 millimeters kami, o 67.2 millimeters total, or June total rainfall namin ay 260.4 millimeters na total rainfall. So difference in average namin sa 296.1 ay 35.7 millimeter na lamang para abutin ang pinaka-June average rainfall namin. So may kukonsider na natin yan na halos katugmanan ng June average rainfall. Pero dahil meron po tayong El Nino at drought season tayo o drought phenomenon tayo, mas bahagyang mababa ang average rainfall namin ngayong taon. Inaasahan na natin yan. So kung hindi yan maabutan ang 296.1 mm, malinaw lamang na bahagya pong nabawasan yung total average rainfall natin dahil sa epekto nga po ng drought at ng El Nino. So kitang-kita naman po at meron tayong ebidensya dahil nakikita natin sa pinaka-monitoring yung dami ng ulan namin sa Caloocan kumpara nung mga nakarang taon during La Nina at ngayong taon. Nalalaman yan sa different average at yung total average namin kada buwan. Ito yung June average rainfall namin. Dapat umabot yan sa 296 para halos hindi magbabago yung average namin dito sa Caloocan. Pero kapag natapos ang June average, hindi niya naabutan o nalagpasan man lang ang difference average, ay ibig sabihin lamang ay nangyayari na nga po yung pagbaba ng average rainfall natin dito sa bansa. Patunay lamang na epekto po yan ng El Nino at ng drought po. Sa ating outside humidity, 77% po tayo, bumaba ng 2% since last hour at mababa ang atmospheric pressure natin at 1,004 hectopascals and steady ito since last hour. Nasa low tide po tayo ngayon, so minimum low po tayo, mababa ang sea level, pero yung extreme Nodo Luzon, delikado po pumalaot yan, lalo na sa silangang parte ng Nodo Luzon dahil malakas po ngayon ang alon dyan. Papalo yan at least 2 to 3 meters ang lakas ng alon dyan at sa water swelling. So kumari ay restrain po muna tayong pumalaot dyan dahil matindi po ang lakas ng bayo ng swelling dyan. Alam naman po natin, nandyan yung sentro ni Super Typhoon Francisco. So mapapansin natin yung current solar energy o matinding tirik sa amin sa Caloocan, no? Despite na medyo gloomy. Okay naman ang ating air quality, so wala tayong magiging problema. Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at lulubog po ito mamayang 6:28 PM. At sa ating waxing gibbous at 62% illuminated na po, hindi pa po siya nagmo-moonrise, sa maya-mayang konti pa po ito magmo-moonrise. Mga 12:58 PM po ito magmo-moonrise ngayong tanghali. At bukas naman po ng madaling araw ng 12:54 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday, magiging partly cloudy tayo sa halos maghapon at tsansa ng pag-ulan at 13%. Highest and lowest temperature expected ay maglalaro between 29 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. Although bukas ng Wednesday, magiging maulap pa rin tayo at localized thunderstorms possible, pero mababa ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Wednesday daw sa Metro Manila, 30 to 35%. Ngayong araw ay mas mababa, 10 to 13% lang daw ang tsansa ng pag-ulan. Well, makikita natin yung epekto ng dry air na abot sa Metro Manila, yung range nung inflow ng dry air, kaya hindi tayo masyado ngayon inuulan ng matindi. Ulanin man tayo, usually mga light to moderate lang, pero hindi ganun katindi. Which is pinakita ko naman sa inyo sa mga forecast mula rin sa pinaka-WRF ng pinaka-system ni Pag-asa mismo. Nakita nyo, konti lang o tipid lamang ang buhos ng ulan natin sa kanluran kahit na nasa super typhoon category pa itong si Francisco. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po natin yung pinaka-sentro ngayon ni Super Typhoon Francisco. Mapapansin nyo po, maliit lamang yung diameter ng kanyang circulation, kaya medyo sinswerte pa rin tayo ng konti. Hindi masyado tayo maaapektuhan ng matinding sirkulasyon ni Francisco. Although nakataas na po sa ilang tropical cyclone wind signal ang parting extreme northeast Luzon,
pero walang masyadong malawakang impact. Magkaroon man ng mga pag-ulan dyan sa bandang kanluran ng Nodo Luzon, kabilang na ang buong Batanes Group of Islands. Isama na rin natin ang bahagi po ng Cagayan, Bali, pababa na yan ng Isabela, Santiago, Nueva Vizcaya hanggang Quirino. Maaring ulanin ang kabilang na San Jose o bandang Nueva Ecija, pero magiging mas maulan sa bandang Aurora region yan pababa ng Pulilo Islands, Baler hanggang ilang parte pa rin ng bandang Laguna. Magkaroon man ng medyo gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan, pero expected mga light to some moderate rain showers lang aasahan natin. Siguro maghe-heavy rain lamang dito sa bandang silangan ng Nodo Luzon, kabilang na sa most of Isabela area hanggang dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Yan. Pero bugsuan lamang ito, medyo maglalaro lamang yung significant na bugso ng ulan, hindi siya tuloy-tuloy o halos magdamaga na magdudulot po ng torrential rain. Yan. Kasi makikita nyo po yung dalang heavy rain potential ni Francisco. Ito po yung pinakamata niya. Halos tipid lang. Dahil naghahalo ngayon yung dry air dito sa paligid nito na sumasama sa pinaka-monsoon trap niya. Kaya mapapansin nyo, agad-agad nagra-rapid bumababa yung dala ng matitinding ulan ni Francisco. So patuloy pa rin magkakaroon ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon. Kailang kadalasan mga light to moderate rain showers lang at ilang clusterized lamang na heavy rain shower na tumitila-tila din kagad. So medyo fluctuated ang buhos ng ulan. The rest naman ng kanluran, magiging gloomy rin, halos kapareho tayo sa Metro Manila. Hindi tayo masyado magiging makulimlim, although mabugso tayo ng hangin may mga isolated pa rin ang pag-ulan. Expected mga light to moderate showers sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, kasama ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, yan, Mapa Mountain Province pa yan, o Zambales o Pangasinan. Medyo gloomy pa rin, tight overcast, mga ilan lamang nakalat-kalat at very isolated rain showers lang at localized thunderstorms ang iiral, kabilang na ang Central Luzon, Bulacan, kasama ang Metro Manila at most of Calabarzon area. Yan, medyo mag-gloomy lang tayo sa maghapon. Magkaroon man ng pag-ulan, typically light to moderate, kabilang na ang bandang Bicol region. Yan. Mapapansin nyo, hanggang light to moderate showers lang aasahan at medyo pabugso-bugsuan lamang. Din maya-maya, medyo may pagsikat ng araw, biglang kukulimlim, din magkakaroon ng biglang light drizzle rain to moderate. Ang aasahan sa buong Camarines Norte, pababa na yan ng bandang Camarines Sur, Legazpi hanggang Sorsogon po yan. Pero malinaw naman na mas maulap kayo dyan. Expected ang kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang Catanduanes. And the rest ng South Luzon, magiging maulap tayo at kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po. Yan. Dito mostly localized thunderstorms na sa bahagi nga po ng Occidental Mindoro, Marinduque, yan, Masbate, Burias Island at Romblon na magiging maulap at may mga pagkulog at pagkilat. Pero hindi masyado ganun katindi ang mga heavy rains na aasahan natin dahil kalat-kalat lamang at napaka-minimal lamang, kabilang na ang bandang Palawan po. Medyo malakas lang ang heavy rain dito sa dulong-dulong parte ng Batara, sa Balabac at Kalayaan Group of Islands. Dahil dito malakas po ang higop sa ating habagat. Yan, kitang-kita naman po. Yung inflow ng monsoon trap niya ay apektado o mas maapektuhan ang bandang Palawan, kanlurang bahagi ng Visayas, sa Panay Island at Negros Region. At ilang parte pa rin ng Zamboanga Peninsula. Diyan may mga medyo malakasan ng buhos ng ulan dyan na may kasamang hangin po. Nandyan niya ngayon yung concentration ng enhanced habagat. Pero sa nalalawilang bansa, halos tipid lamang din ang pag-ulan. Kabilang na ang buong bahagi ng Cebu at Bohol at Leyte, pero gloomy pa rin tayo, patuloy tayo magiging gloomy at overcast sa maghapon, kabilang na ang Eastern Samayan. Tuloy-tuloy yan hanggang siguro bukas po. At magiging maulan din, although mga light drizzle to sa moderate ang kadalasan, except na lamang sa bahagi nga po ng Panay Island at Negros Region, lalo na sa bandang kanlurang katimugan ng Sipalay, Hinoban, Basay hanggang Bayawan. Yan, nakakaranas sila ng heavy rain showers po dyan sa Negros Region. Sa Panay Island naman, malapit sa Antique at bandang Aklan na may clusterized heavy rain showers tayo. The rest, mga light to moderate showers ang magiging maghapon na magiging maulan at localized thunderstorms. Ayun, kabilang na ang Iloilo, nakakaranas sila ng heavy rain. Then titila-tila din agad to light rain showers, then moderate
ganon po ang magiging fluctuation ng ulan ninyo. Hindi ganon katindi o halos very violent ang magiging pag-ulan. Ganon din ang iila sa Zamboanga Peninsula sa kanluran ng Mindanao. Clusterized din ang mga pag-heavy rain pero madalas light to moderate showers. May mga ilang heavy rain lang tayo na iira dito sa memba ng Zamboanga del Sur, kabilang na sa Pagadian, Tukuran, Sultan Naga, Gupos, hanggang Dimatalang, Pitogo. Yan, medyo may mga heavy rain showers po tayo sa paligid ng yan. Pero the rest, gloomy tayo at overcast at maulap. Kabilang na ang parte nga po ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, and the rest ng northern part ng Mindanao. Pero the rest ng Central Mindanao, Eastern Mindanao hanggang Davao Region, at least maulap. Partly tumusikaw din po tayo. Ilan lamang sa mga ilang light to moderate showers lang ang ulan at medyo katamtaman din ang panahon. Hindi na masyado tayo naapektuhan dyan ng mga ulan dala po ng enhanced sabagat. Usually, so most likely, ang bandang Zamboanga Peninsula lamang ang medyo mas makakaranas ng mga pag-ulan. Although may mga scattered rain showers, kabilang na ang bandang General Santos, may mga scattered din na pag-ulan sa Sultan Kudarat, pero hindi ganon katindi na nararanasan dito sa bahagi nga po ng Zamboanga del Sur at most of Zamboanga Peninsula. So yun po magiging epekto ng pag-ulan natin gaya ng mga forecast natin na pinakita ko sa inyo at mapakita ko rin sa inyo ngayon sa latest ng ating 24 accumulated rainfall gaya nga po ng ating mga report tungkol dito. Mapapansin nyo po sa accumulated rainfall in 24 hours, tipid pa rin ang mga pag-ulan, kabilang na ang most of western sections ng southwestern Luzon. Yan, mapapansin nyo naman in 24 hours, hindi ganun talaga katindi ang buhos ng ulan po. Kaya yung mga nagtatanong na bakit maaraw sa amin, hindi naman malakas ang ulan kahit may super typhoon tayo. Again, malayo po yung bagyo at yung inflow ng hangin, humahalo po yung dry air. May humahalo na, kapag may humahalo kasing dry air, yung water vapor na hinahatak ng habagat o yung monsoon trap dito, bago ito mag-precipitate, ay natutuyo ito kaagad. Sa himpapawid pa lang, mabilis po itong matuyo dahil meron nga pong dry air dyan. Mabilis niyang ma-dissipate yung water molecule. Natutuyo, napapatuyo niya kaagad yung water vapor sa ere. Kaya hindi na nangyayari na tuloy-tuloy na bumabagsak tuloy sa kalupaan. Merong nakakalusot, bumabagsak sa kalupaan, pero hindi na ito sing dami. Kaya madalas light to moderate rain showers lang nakikita natin dito sa kanlurang bahagi ng bansa. May mga pag-ulan pa rin sa silangang parte ng Northern Luzon, pero hindi masyado talaga ganun katindi. Kabilang ng Metro Manila, pwede pa rin tayong ulanin, pero mapapansin nyo, mga light to moderate lang na may kasamang bugso ng hangin. Anyway, pagdating sa moon's gust at mean sea level pressure, maaapektuhan ang parte nga po ng Metro Manila at Southern Luzon at Northwestern Luzon at Eastern Luzon sa medyo may bugso ng hangin. Naglalaro yan, around 50 km per hour ang bugso. So hindi ganon katindi pa rin ang dala ng magiging bugso ng hangin itong si Super Typhoon Francisco. Hindi masyado malaki ang magiging significant na maapektuhan dahil nga po masyadong maliit o compact lang itong si Francisco. So atmospheric pressure natin naglalaro hanggang 1,004 hectopascals ang pinakamababang atmospheric pressure. So malakas man pero hindi tayo masyado naapektuhan dahil natataon nga po humahalo yung dry air. Sa 6 hours SWOT naman natin sa concentration ng accumulated rainfall hanggang bukas na po yan hanggang Thursday. Papapansin nyo po, ang pinakamalawak lang na concentration ng magiging pag-ulan, dito pa rin yan sa may bandang southwestern part ng bansa natin, kasama na ang Mimaropa, western portions ng Panay Island. Yan, medyo makakaranas pa rin tayo na mga ilang moderate to some heavy rain showers po dyan. Lalo na sa darating po na mga nitong darating na Thursday o Friday, yan, o Wednesday o Thursday. Yan, magdepende. So mapapansin nyo naman po yan, maaaring madamay ang Metro Manila na magkakaroon ng pag-ulan, pero gaya ng ating sinasabi nga po ay halos tipid o hindi ganon ka-violent ang magiging pag-ulan natin sa timog kanluran ng bansa. Usually mga light to moderate ang kadalasan, minsan lang ang accumulated na heavy rain showers na mas mararamdaman sa mga taga Palawan, western portions ng Visayas, yan, at bandang Mindoro area. Maaring umabot sa memba ng Zambales, Bataan at Metro Manila, pero kalimitan mga moderate rain showers lamang sa loob yan ng 36 to 40, 72-hour period po yan. Hanggang sa ito'y malapit ng lumabas ng o umexit ng Philippine Area of Responsibility
itong si Super Typhoon Francisco. Ayan, makikita nyo, maliit lang yung range niya kaya hindi gaano umaabot sa atin sa Luzon yung matinding ulan na yan. Ang matinding ulan lang sa kanya ay halos malapit sa pinaka-sentro lamang niya. Yan. Magiging sa kanyang 6-hour accumulated rainfall, hindi talaga masyado epektado tayo ng matinding pag-ulan po. Natataon lang na sumasama po yung dry air dito na nahahalo dun sa monsoon trap niya. So medyo naging tipid tuloy ang buhos ng ulan sa atin. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Well, nasa category 4, super typhoon pa rin itong si Francisco, although bahagyang nabawasan po yung maximum sustained wind niya. As of 8 o'clock AM ay ang kanyang central air pressure na ngayon ni Francisco ay nasa 943 hectopascals. Maximum sustained wind in 1 minute average po ito, hindi yung 10-minute average na ginagamit ni Pag-asa. Ay nasa maximum sustained wind ito na 213 km per hour, malapit sa gitna at category 4 pa rin na super typhoon at bugsong umaabot ng 277 km per hour. Kung kukunin natin yung 10-minute average dito mula sa 1-minute average, 187 km per hour po ito, under super typhoon category pa rin ito at bugsong umaabot ng 243 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward na, paganyan, pahilahiga-hilagang kanluran, sa medyo mabagal na kilos nito ngayon na 13 km na hour dahil pa-northward na kasi ang kilos niya at nagkakaroon na ng resistance dito sa hilaga dahil nga po sa medyo dry air na. Samantala itong C94W naman ay kasalukuyang nga sa under tropical storm category pero yung 10-minute average na under tropical depression category pa rin at 57 km per hour at bugsong 74 per hour ang kanyang 10-minute average wind gust. Pero yung 1-minute average niya ay 65 km per hour, so pasok na siya sa tropical storm at bugsong 84 km per hour. Nasa 1,005 hectopascals pa lang ang layo nito. Ang pinaka-atmospheric pressure nito rather. So medyo alanganin pa po yung development niya, although yung kanyang pinaka-floating ay medyo meron na siyang convectivity, upward low. Medyo katatawid lang ng Guam ito, so nakakaranas sila ngayon ng malawakang pag-ulan sa ilang parte pa rin ng Guam. So ang layo ng dalawang ito as of 8 o'clock pa lang ng huling record, ang layo ni Bagyong Francisco mula sa Camiguin Island ay nasa estimated na layo na 329 km east ito ng Camiguin Island, halos area na yan ng Batanes Group of Island. Samantalang ito namang si 94W, ang reference point natin dito ay Catanduanes. Ang layo nito so far malapit sa gitna ay nasa 2,301 km east ito ng Catanduanes, sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility o halos nasa vicinity na ito ng bandang Northern Mariana Islands. Yan, yung sentro ngayon ni tropical storm na si 8 o 94W. So kumikilos si 94W pa west-northwestward sa bilis na 17 km an hour, bagyang mabilis ng konti kumpara kay Francisco na 13 km per hour. Pero sa ngayon, ang dalawang ito ay bukod kay Francisco, ito ay mas pahilaga ang kilos nito. So alanganin na ito ay makakapasok ng Philippine Area of Responsibility, si 94W. Kung titingnan natin yung tropical cyclone track combination, ay pa-northward na rin ang kilos nitong si Francisco. Ayan, so within 24 hours, inaasang nasa may bandang silangan na yan ng Itbayat Batanes at bukas ay nasa halos silangan na ito ng bandang Taiwan. Si Super Typhoon Francisco, inaasang mag-stabilize yan sa Super Typhoon sa loob ng 24 oras. Pero pagsapit yan ng bandang sa loob ng 24 oras, maaaring i-reduce ito as typhoon category or maaaring bukas po baka ma-degrade na siya, i-degrade siya ni Pag-asa as typhoon category dahil bahagya itong humina. Ayan, so baka bukas siguro ng madaling araw maaaring bumalik siya sa pagiging typhoon category habang nasa may bandang Itbayat Batanes sa silangan. And then inaasang magsisustain ito as typhoon category bago umexit ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng madaling araw siguro o umaga ng June 26 po yan. So yan po ine-expect na i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility or within 72-hour period. At tatahakin ito patungo sa may bandang Okinawa Prefecture ng Japan sa darating na Biyernes. Samantalang si 94W naman
ay medyo erratic pa ang forecast. Malawak pa po yung cone of uncertainty nito dahil kung susundin natin kay GMA, kung titingnan natin yung forecast ni GMA, halos magre-recurve din kaagad dito at hindi nakikitaan na ito ay lalapit sa Philippine Area of Responsibility or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa pong data si Pag-asa, so kay Joint Typhoon Weather Center, dito halos didikit siya sa may bandang boundary ng PAR natin. Dito may maliit na posibilidad pa na maaari itong makatungtong o makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Anong araw ito? Mga Thursday daw. Mga Thursday ng hapon o gabi ay halos didikit daw ito sa may bandang dulong-dulong boundary ng PAR. Pero kung makikita nyo po yung galaw ni 94W, halos hindi ito nakikitaan na lalapit man lang ng kaunti dito sa may bandang hilagang silangan ng Northern Luzon. So medyo safe tayo kay 94W kahit lumakas man yan or maging typhoon category man yan or severe tropical storm sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hanggang tropical storm pa lamang ang nakikitaan sa loob ng 4 na araw ang ilalakas ni 08 or 94W. Ngayon pa lamang ang kasalukuyan niyang magiging category kung lalakas pa ito. So, alanganin siya mag-severe tropical storm pero wala itong nakikitaan na banta sa bansa. Yan yung kay Joint Typhoon Weather Center, pero kay DeepMind naman, kung titingnan natin kay DeepMind, tayo natin mag-load, ayan. Yung kay DeepMind naman, kung papansin niyo, may maliit pa na tsansa na ito'y pumasok ng PAR or may maliit na tsansa din na lilihis ato o didikit lang sa pinaka-boundary ng PAR at hindi ito papasok ng PAR. Yan. Ang estimated ahead of time niyan, probably nga po mga Thursday. Dito lalapit yan. Pero wala itong banta sa bansa na lalapit man lang, hindi kagaya kay Francisco. So medyo safe tayo kahit papaano. At kung magme-maintain lang siya tropical storm, halos hindi natin ramdam ang magiging epekto ni 94W. Unless mas lumakas pa yan or maging super typhoon din kagaya kay Francisco. So sa ngayon po, yan yung magiging forecast track ng dalawa at si Francisco talagang wala na nakikitaan na ito'y tatama sa malaking kalupaan pero magkakaroon pa rin ng kahit papano na pagtaas ng tropical cyclone warning signal at this between tropical cyclone signal number 102 dito sa may bandang Batanes, Scope of Island. Ayon na rin yan sa estimation ng aking tropical cyclone warning signal range. Ayun, no? Ito yung estimated circle ng tropical cyclone warning signal range. Base na rin yan sa maximum sustained wind ni Bagyong Francisco. Pero kung kay Pag-asa, magme-maintain lang siya sa tropical cyclone wind signal number 1 at hindi umabot ng number 2, well, okay lang din. At least may idea na tayo mga folks kung alin yung mga area na posible lamang naabutin ng tropical cyclone warning signal range. Pero halos hindi na rin natin masyado mararamdaman yan. May mga pagbugso lang ng hangin at may mga ilang kalatapag ulan. Hindi nga lang ganun ka-violent, hindi kagaya ng mga nagdaang bagyo. So yun lamang ang medyo good news para kay Francisco. At si 94W naman ay halos wala tayong nakikitaan na ito ay magiging banta sa bansa. Kahit dumikit pa ito ng boundary ng Philippine Area of Responsibility nitong dadating na Thursday o bandang Friday. So ito yung tropical cyclone forecast error kay Japan Meteorological Agency. Malayo yung forecast ng iba na ito ay didikit. Kagaya na lamang ng DeepMind AI at Joint Typhoon Weather Center. So malawak pa yung pinaka-ensemble niyan. Ayan, kung titingnan natin yung pinaka-ensemble ni 94W. Hindi kagaya ni Francisco halos intact o mas dikit na yung ensemble niya. So napakaliit na po ng kanyang cone of error. Hindi kagaya kay 94W na medyo mas malawak pa yung cone of error or probability niya. So marami pang pagkakataon na magbabago po yung trajectory niyan si 94W. Pero sa ngayon, wala ito masyadong nagikitaan na magiging banta sa bansa. Yan. Ito po yung pinaka-ensemble tracks gamit ang DeepMind AI. So dito halos papasok pa siya ng PAR, dulon-dulo na lang talaga ng boundary ng PAR sa loob ng 72-hour period. So mga Thursday o Friday, yan, estimated ahead of time. Yan. Pero yung lalapit man lang dito sa bandang Luzon, hindi kagaya ni Francisco na nakalapit pa halos sa baybay ng extreme northern Luzon, hindi gaya na mangyayari kay 94W. So yun lang po yung pinaka-analysis natin sa ngayon na magiging forecast para kay Bagyong Francisco at nitong si 94W, kung magiging significant ba na magkakaroon ng attain itong dalawang ito.
So far ay yan pa lamang po sa ngayon ang magiging analysis natin sa dalawang bagyong ito, just in case po. So si Francisco lamang ang medyo mas concern natin na tinututukan, hindi masyado kay 94W. Yan, ito po yung track niya at ito po kay Francisco. So gradually, starting mamaya o bukas ng madaling araw, aring bababa na rin yan sa category 3 typhoon to category 2, then magbago yan umexit ng Philippine Area of Responsibility, magre-retain yan as category 1 typhoon. Bago ito mag-severe tropical storm siguro, pagka-exit ng Philippine Area of Responsibility sa darating nga po na Friday. Yan. Paglabas na siguro, pag-exit niya ng Philippine Area of Responsibility mga bandang Friday, ng madaling araw siguro, ng umaga, doon pa lamang siguro ito magsi-severe tropical storm. Paglapit niya sa may bandang Okinawa Prefecture ng Japan sa darating na Biyernes. So mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, dalawa na po yung minomonitor natin sa Western Pacific, pero malayo ang banta ni 94W. At ito naman si Francisco, mapapansin natin medyo papalayo na talaga siya sa boundary ng ating extreme nodal zone. Yan, papunta na siya sa subtropical zone, so halos safe na po tayo o halos hindi na natin talaga mararamdaman ang sungit nitong si Francisco habang pumapalayo na ito nitong maghapon ngayong araw. Yan, ito po yung track nila at ito po yung Global Spectral Model. Inaasahan nga po natin, lalabas ito ng PAR by Friday. And then yung patuloy pa rin na maapektuhan tayo ng hatak sa habagat, hindi nga lang ganun tindi ng magiging matitindi ang pag-ulan. Yung mean sea level pressure, manatiling nasa at least 1,004 hectopascals to 1,002, malapit sa sentro ni Francisco, pero sa atin sa Luzon, at least 1,006 to 1,004 hectopascals, ang pinakamababa na aabutan natin na mean sea level pressure. Yan. And then, itong si 94W, mapapansin nyo po, halos hindi pa masyado distinguish ng GMA dito sa bandang silangan, although aktibo na siya as tropical storm ngayon. Yan. At hindi naman talaga siya nakikitaan din na banta sa bansa. Ganon din sa tropical cyclone strike probability. Walang masyadong tropical cyclone strike probability na maaapektuhan si 94W sa anumang kalupaan ng Pilipinas hanggang sa ito ay makatawid na pahilaga. Meanwhile, meron ding panibago, although nasa may bandang Marshall Islands ito, at least 60% chance na maging isang bagong low pressure invest dahil alongside ito ng ITCC. Well, tingnan po natin mga folks kung magsisignificant develop yan yung binabantay natin at wala pa tayong nakikitaan sa ngayon kung ito ay kakaluran din ba. Well, dahil may high pressure area sa southeast of Japan, posible pa rin itong kumilos pahilagang kanluran at maaring magkaroon yan ng significant changes sa ating magiging forecast sa susunod. Pero posible rin na hindi ito magiging banta dahil posibleng mag-north westward din kaagad ito ayon dito sa loob ng 144 hours or June 28 bago matapos ang month of June. So tingnan natin, observant masyado pa pong malayo yung forecast nito ng Genesis nitong posibleng susunod kay 94W mga folks. Then after na makaalpas o makatawid na po itong dalawa nito sa subtropical zone at lumayo na ng tuluyan sa boundary ng bansa, ay mukhang wala tayong inaasahan na kasunod na malapit sa pinaka-boundary ng PAR. Although posibleng nga po magbalik po yung lakas ng ating habagat. Yung mga araw na yan so abang-abang na lamang po. At ito po yung computer models ni Francisco at ni 94W. Kung mapapansin nyo po, mayroong sumusunod kay 94W. Ito po yung pagtawid ni 94W and then mayroong manggagaling na isang bagong aktibong low pressure. Pero halos pa-north-westward din ang kilos pero halos kumakaluran din ang galaw nito. So, posibleng maging si 95W ito pero sobrang layo pa nito sa may bandang Guam at medyo mataas na ang kanyang trajectory. So, tingnan na lamang, mag-update po tayo dahil wala pa tayong nakikitaan na significant sa ating mean winds na ating ginagamit. Yung convergence para kay dito sa binabatay natin sa may bandang Marshall Islands. Yan, masyado pa pong broad at napaka-disorganized pa ng kaulapan dito. So, hindi pa natin makikita kung magkakaroon yan. Significant convergence itong nakikitaan na GFS na forecast na ito sa kasunod ni 94W. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, after kay 94W na pagtawid nito ng Guam ngayong araw, then magno-northwestward ito at makikitang wala itong banta talaga sa bansa, hindi kagaya ni Francisco.
wala namang nakikitaan na sa ngayon na susunod dito kay 94W. So medyo malayo pa sa forecast si GFS at ni ECMWF. So wala pa tayo munang mai-observe o magiging komento dito sa posibleng susunod. Tingnan natin this weekend kung magkakaroon pa ng bagong development, kung sakaling mag-positive ito, dahil merong nakikitaan nga po sa strike probability na posibleng may susunod kay 94W bago matapos ang month of June 2026. Samantala sa Ulat Lindol, wala naman tayong nakikitaan, although medyo noisy na naman ang aking seismometer. Well, dahil may malapit tayong bagyo, nagkakaroon ng mababang atmospheric pressure, so yung tilting ng ating boom ng aking aparato ay medyo mas sensitive ngayon. So medyo noisy tayo, although wala naman tayong nadetect dito na anumang earthquake activity. So sa bandang katimugan siguro, sa may bandang Gensan na medyo patuloy pa rin ang aftershocks. Mula sa data feed ni P-Box, marami-rami pa rin ang aftershocks na nagaganap dyan sa may bandang Balut Island or bandang Gan or sa may bandang Glan Sarangani. Patuloy pa rin ang mga aftershocks niyan. So kung titingnan natin ang aftershocks, kung ilan na po yung total earthquakes, medyo konti na lang siya, hindi kagaya nung nakarang araw, pero kung bibilangin natin at least 23 ang aftershocks na nabibilang dyan. So may mga mangilan-ngilan pa rin na aftershocks sa paligid po ng Glan or Davao Occidental or Gensan, o lalo na sa may bandang isla ng Sarangani sa Balut Island. Ingat na lamang po mga folks dyan ha, dahil patuloy pa rin ang mga pagyayanig dyan. Maging observant na lamang po at kung sakaling ulanin tayo dyan, medyo distansya muna sa mga kabundukan dahil posible pa rin ang landslides anytime. Pero dahil kakonti na lamang, hindi ito masyadong malala ngayon nung nakarang araw, medyo maging worry pa rin po tayo dahil medyo mayanig pa rin ang paligid ng yan. Mula naman sa ating historical earthquake para for the month o para this month ng June, kung ilan na po yung total earthquake natin, naabot na ba sa 3,000 ang total earthquakes natin for the month of June? Sanang mag-error dahil overload yung ating webpage. Maraming gumagamit ng ating webpage. Total earthquakes natin ngayon ay 2,681, 2,552 dito sa magnitude 2.0 pataas, 109 na po ang ating magnitude 4. Mukhang pinakamarami na pong magnitude 4 recordings ito since nakaraang taon. Nitong nakaraang buwan pala. At 17 sa magnitude 5.0 at dalawang magnitude 6 at isang magnitude 7.0. So natili pa rin marami ang aftershocks dito sa paligid nito ng Sarangani. Nasa 2,064 po yung total earthquakes dyan sa southern part ng Mindanao. Kung izoom pa natin mas maigi, mga around 1,875 po sa paligid na yan ng General Santos ang may pinakamaraming lindol na naitala ngayong month of June. So mag-ingat pa rin po dahil kayo pa rin ang may pinaka nangunguna at sunod-sunod pa rin ang aftershocks. Although konti na lamang na mga mangilan-ngilang aftershocks dyan, pero at least mahigit 20 pa rin yan. So wag pa rin nating baliwalain dahil anytime pwede pa rin tayo magkaroon ng medyo malalakas na aftershocks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, June 23, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 23, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin sama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan natin magiging gloomy at medyo hot humid pa rin tayo sa Metro Manila at Central Luzon. Although mas maulap tayo at hindi mawawala ang scattered isolated rain showers pa rin although hindi ganun kasungit ang mararamdaman na natin hanggang sa lumayo ng tuluyan itong si Super Typhoon Francisco. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.